Samantala, binuweltahan ng House Prosecution ang ipinaglalaban ng kampo ng depensa hinggil sa pagkontrata umano ng bise sa isang assassin. Kampante ang prosecution na klaro nilang nailatag ang paraan ng pagbabanta ng bise sa mataas na opisyal ng bansa. Sir Earl Tobias sa detalye. Natawa na lang ang prosecution panel sa iginigiit ng depensa na wala umanong maipakitang patunay na may kinontrata ngang asasin ng vice-presidente para ipapatay ang Pangulo. Anila, paanong magkakaroon ng aktwal na kontrata ang isang kriminal? Wala pa ako nakitang nangyaring gano'n, no? Na kung saan ang isang kriminal ay may kontrata. No? If indeed the person is a assassin or is an assassin, wala naman sigurong kontrata yan. Di ba? Wala naman siguro ding pipirma. Halimbawa, hindi tumupad sa kontrata, didemanda mo ba siya ng breach of contract? I'm sure wala pang nakagawa na may written contract relating to the hiring of an assassin. I mean, as lawyers, wala pa tayong nahawakang ganyang kaso. Sa trial day 3, hindi na rin nag-recross o hinarap pa ulit ng prosekusyon ang kanilang unang witness na si NBI agent John Mark Calilong. Hindi naman kasi anila nabutasan ng testimonya ni Calilong sa ginawang cross-examination ng BP Defense Camp. Klaro anilang nailatag ng prosekusyon ang pattern ng pagbabanta ng vice-presidente sa buhay ng Pangulo, sa First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez. Sa tingin po namin kasi gusto nilang questionin ang credibility at yung training ng ating witness. Lahat naman po ng kanilang katanungan ay nasagot ni John Mark Calilong, questions regarding the threats which he investigated. In fact, ang last statement po ni Agent John Mark Calilong ay yung threats po ay absolute. Pumabor din anila pati ang pagpipresenta ng depensa ng mga videos ni OVP Chief of Staff Zuleika Lopez. Nakadagdag ng justification. If you recall, no, ang unang nagpasabpina kay Attorney Zuleika Lopez ay ang panig ng prosecution. And with the presentation of the defense kanina dun sa video clips, it made Zuleika Lopez, Attorney Zuleika Lopez, very important, no? Which means justifiable yung paghingi o pagsabpina ng prosecution kay Attorney Zuleika Lopez. Ang BP Defense Camp, kontento naman anila sa maayos nilang cross-examination. Idiniin naman ng prosekusyon na malayo pa para sabihing na ipapanalo na nila ang kaso. Premature pa rin anilang pag-usapan ang vote threshold o ang required na bilang ng boto para ma-impeach ang vice-presidente. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias ng IBC News. Para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.